Buboy Pakialamero ni Paulo Kyoge. Mga guhit ni Kiko Roque. Ibinigkas ni Lonzo Arellano. Isang araw, sa masaganang barangay ng Barangay San Juan, naninirahan ang mga tao ng tahimik, masayahin, at sama-sama. Ngunit, may isang batang napakatigas ang ulo. Ang batang ito ay nagngangalang Buboy. Si Buboy ay mahilig mangialam ng gamit ng mga tao. Marami na ang nainis sa kanya sapagkat walang tigil ang pangingialam niya ng mga gamit. Ilang beses na nga siya pinaglilitan ng mga kapatid niya sapagkat lagi niya pinapakialaman ang gamit nila. Hoy, Buboy! Huwag ang pinapakialaman ang gamit ko! Ang kulit mo, ha? Higit sa kanyang kalaman, pinapanood pala siya ng diwata ng Disiplina. Kaya't nang nakita ng diwata na sumusobra na si Buboy, naisipan niyang bisitahin na ang bata. Itong batang to, ang kulit-kulit. Lagi na lang nangingialam ng gamit. Bisitahin ko kaya siya. Wika ng diwata. Nang siya bumisita, nakita niya na mahimbing na natulog si Buboy sa kanyang kwarto. Lumapit ang diwata at sa isang kawaya gamit na kanyang magic ang patpat, poof! Nagisilipo na si Buboy. Ayan, telepono na. Tignan natin kung ano mangyayari sa'yo. Sabi ng diwata. Kinabukasan, nang nagising si Buboy, nagtaka siya kung bakit hindi siya makagalaw. Matapos ang ilang sandali, bigla na siyang umilaw at nanginig. Ik! Aray! Paano nagkakaganito? Anong ginawa mo? Ah! Noong hapon ng araw na iyon, hinahanap ni Pidoy ang kaibigan ni Buboy, ang bata. Naisip ni Pidoy na bisitahin si Buboy sa kanyang bahay. Buboy! Nasaan ka na? Laro tayo! Sigaw ng kaibigan. Walang sumagot, kaya't umakyat na lamang si Pidoy sa kwarto ni Buboy. Ngunit hindi natagpuan ni Pidoy si Buboy. Nakita lamang niya ang isang telepono na nakahiga sa kama ni Buboy. Grabe, sigdo! Paglaruan ko nga to. Ito'y kanyang dinampot at pinaglaruan. Pindot dito, pindot doon. Nasaktan si Buboy. Umalis si Pidoy sa bahay at ipinagmayabang ito sa kanyang mga kaibigan. Uy mga kaibigan! Kaya ito, astig! Sabi ni Pidoy. Nang nakita ng mga kalaro ang telepono, dali-dali nilang tinignan at pinaglaruan ito. Marami silang ginawa sa teleponong ito. Pinaglaruan, pinag-agawan, at pinagbabato sa langit. Ngunit may ilang pagkakataon na hindi nila nasalo ang telepono, kaya't bumagsak ito sa namamasamasang lupa. Matapos ang ilang oras, napansin nila na medyo sira na ang telepono. Tapon na nga natin to. Wala nang kwenta eh, sira na. Sabi ng kaibigan ni Pidoy. Kaya tinapon nila ito sa pinakamalapit na basura. Nang nakita ni Wata ang nangyari kay Buboy, siya'y naawa. At sa isang kawal, gamit na kanyang magic ang patpat, poof! Naging bata na ulit si Buboy. Uy! Bata na ulit! Yay! Ngunit naalala rin niya kung ano nangyari sa kanya, kung ano ginawa sa kanya, at kung ano naramdaman niya. Kaya't naisip niya na ganoon pala ang pakiramdam kung siya ang nangingialam ng gamit ng iba. Sige, nangako na ako na hindi ako mangingialam ng gamit ng ibang tao basta-basta at maging disiplinadong tao na ako. Yay! Pagkatapos mangako, tumakbo na siya pabalik sa kanyang tahanan upang magpakita sa mga magulang na nag-aalala. Ayan, tapos na ang storya. Sana naman may natutunan kayong bago tulad ni Buboy. Hanggang sa susunod, paalam!